Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay Monday, November 3, 2025. Ako po ang inyong independent weather forecaster at batay sa opisyal na datos na inilabas ng PAGASA, ihahatid ko sa inyo ang pinakahuling kalagayan ng Bagyong Tino na may international name na Kalmaegi. Ayon sa ulat ng PAGASA kaninang alas 4 ng umaga, si Bagyong Tino ay lalong lumakas habang patuloy na kumikilos pakanluran-timog-kanluran sa bahagi ng Philippine Sea. Ang sentro ni Bagyong Tino ay huling namataan sa layong humigit kumulang 430 kilometers silangan ng Guiuan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 135 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran-timog-kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Mga nakataas na tropical cyclone wind signal, signal number 2 sa gitna at katimugang bahagi ng Eastern Samar, gitna at katimugang bahagi ng Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Camotes Islands, silangang bahagi ng Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte kabilang ang Siargao at Bucas Grande Islands, hilagang silangang bahagi ng Agusan del Norte at hilagang bahagi ng Surigao del Sur. Inaasahan sa mga lugar na ito ang malalakas na hanging gale force sa loob ng 24 hours. Signal number 1 naman sa Sorsogon, Masbate, kasama ang Ticao at Burias Islands, Romblon, katimugang bahagi ng Albay, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Cuyo Islands, Northern Samar, nalalabing bahagi ng Eastern Samar at Samar, nalalabing bahagi ng Bohol, Cebu kabilang ang Bantayan Islands, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique kabilang ang Caluya Islands. Inaasahan dito ang malalakas na hangin sa loob ng 36 hours. Magdudulot si Bagyong Tino ng malalakas na pag-ulan sa Visayas, ilang bahagi ng Mindanao at katimugang Luzon. Posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mababang lugar at kabundukan. May mataas ding panganib ng storm surge na aabot ng higit sa 3 meters sa mga baybaying dagat ng Eastern Visayas at kalapit na mga isla. Para sa kalagayan ng karagatan, may nakataas na gale warning sa silangang baybayin ng Visayas at Mindanao at sa silangan at timog baybayin ng Southern Luzon. Delikado ang paglalayag sa mga lugar na ito dahil ang mga alon ay maaaring umabot ng hanggang 9 meters sa bukas na karagatan. Ayon sa forecast track, si Bagyong Tino ay patuloy nakikilos pakanluran at inaasahang maglalandfall sa Eastern Samar, Leyte o Dinagat Islands bandang hating gabi o madaling araw ng Martes. Pagkatapos nito ay tatawid sa Visayas Region at Hilagang Palawan bago tuluyang lumabas sa West Philippine Sea pagsapit ng Miyerkules. Posibleng ito ay lumakas pa bilang ganap na bagyo o typhoon sa loob ng 12 hours na may hangin na aabot sa 150 hanggang 165 kilometers per hour malapit sa gitna. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng biglaang paglakas o rapid intensification. Pinapayuhan ang lahat ng nasa mga lugar na may nakataas na wind signal na maghanda, siguraduhin ang kaligtasan ng inyong mga tahanan at makinig sa mga opisyal na abiso mula sa PAGASA at inyong mga lokal na pamahalaan. Muli, ako po ang inyong independent weather forecaster at binibigyang diin ko na ang ulat na ito ay nakabatay sa opisyal na datos mula sa PAGASA. Mag-ingat po tayong lahat habang patuloy nating binabantayan si Bagyong Tino.